Mapagpalang araw po, dito na naman tayo kay Kuya Romy, Hati Dorcas, sa kanilang tahanan. Tayo magbabasa na naman ng Biblia. Ayan, kaway-kaway. Kumakandidato po sila. May gamit tayong Biblia, yung ginagamit natin Biblia ngayon, yung Diglot ng King James Version. Ayan. Wala po tayong gagawin kundi magbasa ng Biblia. Kasi po ang Biblia, hasaligan ng pananampalataya ng mga tao. Ang mahirap, kung sinasabi mo saligan ng pananampalataya ang Biblia, pagkatapos yung Biblia para binabaliwala mo naman ang ibang nakalagay na sulat. Tayo magbabasa. Sana makinig kayo. Kung meron kayong Bible, pwede kayo sumunod sa akin. Sundan nyo ako. Sapagkat wala pong halong biro ito. Ayan ang Biblia, nakikita nyo ito. Dala ko na siyang ating ginagamit. Wala pong iba kundi ang King James Version. Ngayon, ang ating babasahin ng sino ang Yesus ng Biblia. Marami nagsasabi kung sino ang Yesus ng Biblia. Di ba, sinasabi nila, siya raw ang tatay, siya pa yung anak, siya pa rin yung Espiritu Santo. Hindi po ganyan magturo ang Biblia. Hindi tayo ginugulo ng Biblia, kundi sinasayos lang po na ang ating mga pananampalataya. Ngayon, sa Biblia, baka hindi nyo po nalalaman ang isang bagay na nandito sa Biblia. Nung araw po, binasa ko ito at ang nakarinig nito, sabi niya, meron palang ganyan, sabi niya. Okay, bago tayo papalahot, tayo muna ay mananalangin, hihingi ng tulong ng Diyos upang siya pumatnubay sa bawat isa sa atin at higit sa lahat, siya po magbubukas ng ating kaisipan ng damdamin upang lubos natin maunawaan ang salita ng Diyos. Panginoong Diyos, sabi naman na makapangyarihan sa lahat, minsan pa kami po'y lumalapit at nakikiusap, samahan mo kami sa aming pagbubulay ng iyong salita, sapagkat ang salita mo'y pagkain ng aming kaluluwa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po sa Hebreo 3:1, kaya mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ng apostol at dakilang saserdote ng ating kinikilala, si Jesus. Yan. Sino daw po si Jesus ng Biblia? Apostol. Dakilang saserdote. Yan. Kapag ikaw ay isang mananampalataya kay Jesus, yan ang dapat mong paniwalaan. Kung meron kang kinikilalang Santo Papa, dapat mas kilalanan mo si Jesus ang the high priest. Sa English, nakalagay dito, ang sabi niya, therefore, holy brethren, partakes of the heavenly calling, consider the apostle and the high priest of our profession, profession, Christ Jesus. Okay. Ang high priest o mataas na pare, ang isang mananampalataya, ang kinikilala niyang mataas na pare sa Biblia ay walang iba kundi si Jesus. Walang kikilalaning ibang mas mataas pa. Hindi ko sinasabi huwag niyong kilalanin yung Santo Papa. Pero sa Bible, pag mananampalataya, ang tawag nga dito, mga banal na kapatid. Ito yung mga nakaranas ng pagtawag. Makalagit na pagtawag na mananampalataya. Ano po? At ano pa si Jesus? Apostol.
Yung iba, hindi nila alam na si Jesus apostol pala. Akala nila, ang apostol ng Biblia, yung 12, yung grupo ni San Pedro. Hindi lang po yun. Sila Pablo, apostol din yan. Sila Pedro, apostol sa mga hentil, ay Hudyo. Sila Pablo sa mga hentil. Pero ang pinaka-apostol ng Biblia, walang iba kundi si Jesus mismo. Kagaya na nakasulat dito, basahin natin ha. Kaya mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala si Jesus. Amen. Yan hindi nila alam yan. Nakala nila hindi apostol si Jesus. Pero sa Biblia, ang pangunahing apostol ng Biblia, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Ano bang ibig sabihin ng apostol? Sugo. Yan ang pinakamababaw na salin. Ang ibig sabihin ng apostol, sugo. Yan. Tingnan natin yung dito sa 1:12, 49:50. Ang sabi ni Jesus sa kanyang epistola, ganito po nakalagay. Sa 1:12, 49 at 50. Sabi ni Jesus, ay ito, sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitahin. Verse 50. At nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Kaya't ang mga bagay nga na sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama, gayon ko sinasalita. Yan. Anong sabi ni Jesus? Ako'y sugo. Yan. Kaya yung apostol, ibig sabihin sugo. Po, sa Biblia. Huwag na tayo maghanap ng bangidong kasulatan. Ayan lang nakalagay na eh. So, maliwanag po. Sugo si Jesus. Dito sa Galacia, meron pa sinasabi dito si Apostol Pablo patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Sa Galacia 4:4, ganito po ang makatala. Datapwat nang dumating ang kapanahonan, ay sinugo ng Diyos sa kanyang anak, na ipinanganak ng isang babae, na ipinanganak sa ilalim ng kautusan. 15. Upang matubos niya ang mga nasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkukup sa mga hanak. Yun. Sugo talaga, sabi ni Pablo. Ano sa English yan? But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. Sugo, apostol. Alam nyo, kung Biblia pagbabatayan, kailangan ng simbahan may sugo ng Diyos. At ang nakalagay sa Biblia, ang sugo ay, tingnan natin dito sa Korinto. Ang sabi niya dito ay
Ito, sa verse 1 Korinto 12:28. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-una yung mga apostol, ikalawa yung mga propeta, ikatlo yung mga guro, saka himala, saka kaluhob ng pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala at iba't ibang wika. Kaya ang iglesia po, binubuo ng apostol. Ang tanging pangunahin ay apostol. Alam nyo, ang apostol kasi, si Jesus ang nagtatalaga ng apostol. Sila Pedro, sila Pablo. Tinawag niyang mga apostol yan. Kaya napakahalaga po sa isang simbahan ng pangunguna ay mga apostol. Kasi pag hindi naging ganon, lalabas ang Biblia mali at kayo ay tama. Hindi ganon. Halimbawa, sa Mateo chapter 10, basahin natin, ano po? Sa kasulatan. Ano sabi niya rito? Dito sa Mateo chapter 10. Ang sabi ay ganito. At pinalapit niya sa kanya ang 12 alagad at binigyan sila ng kapamahalan laban sa mga karumaldumal na espiritu upang mapalabas nila at upang kanilang mapagalingan lahat ng sari-saring sakit at lahat ng sari-saring karamdaman. 2. Ang mga pangalan nga ng 12 apostol. O, kita nyo? Anong tawag ni Jesus? Apostol. Sugo. Ay ito, una si Simon na tinatawag na Pedro. Si Andres na kanyang kapatid. Si Santiago na anak ni Zebedeo at ang kanyang kapatid na si Juan. 3. Si Felipe at Bartolome. Si Tomas at Mateo, maniningil ng bis, Santiago na anak ni Alfeo at si Tadeo. 4. Si Simon na Cananeo at Judas Iscariote na siya rin sa kanya nagkanulo. 5. Ang 12 ito ay sinugo ni Jesus. At sila'y pinagbilinan na sinasabi, huwag kayong magtungo sa alinmang dahan ng mga hentil at huwag kayong magsipasok alinmang bayan ng mga taga Samaria. 6. Kundi bukod, magsiparo kayo sa mga tupang nangawaglit sa bahay ni Israel. Yan. Ang tawag ni Jesus sa kanila, apostol. Pero ang pangunahing apostol ng Biblia ay si Jesus. Kaya yung mga apostol din ang kanyang mga sinugo. Kagaya ng ito, guro po ni Pedro. Maging si Pablo ay tinawag din siyang apostol ng Biblia. Alam nyo, napakahalaga ng title na ito. Yung iba, halimbawa, mayroong mga simbahan, ay hindi na kami naniniwala sa mga apostol, patay na sila. Hindi ganon. Ang apostol posisyon. Kumbaga sa presidente, ang office of the president
andyan lang. Pero yung presidente namamatay. Namamatay yung presidente. Ang apostol, office. Ang apostol, tao, namamatay. Pero yung tungkulin ng pag-apostol nandun. Naalala nyo pa si Judas? Oh, di ba nagpatiwakal na si Judas? O di labing isa na lang. Pero hindi po pwedeng maging labing isa. Kailangan makumpleto sila. So, ang ginawa ng mga natitirang apostol, sila'y nagpalabunutan at pinalad si Matias. Nakapalit ni Judas na nagbigti. O. Po, tandaan nyo po yan. Anong sabi rito? Sabi niya, ang sabi po ay ito. Tingnan natin ano po. Kung anong mababasa natin sa Biblia. Ganito nakalagay, ano? Tingnan lang natin. Sabi rito ay sabi ng kasulatan, ito, sa gawa, babasahin natin ano? Ito. Dito natin babasahin lang ano? Ang sabi rito sa Gawa 1:22, magmula sa bautismo ni Juan hanggang sa araw na siya'y tanggapin sa itaas mula sa atin ay nararapat ng isa sa mga ito'y maging saksi na kasama natin sa kanilang pagbulay, pagkabuhay na maguli. 23. At kanilang ibinukod ang dalawa, si Jose na tinatawag na Barsabas, na pinamagat ng Husto, at si Matias, yan. 24. At sila'y nagsipanalangin, nagsipagsabi sa prayer nila, Panginoon, na nakakatawo ng mga puso ng lahat ng mga tao, ipakilala mo kung alin ang dalawang ito ang iyong inirang, yung papalit kay Judas. 25. Upang tanggapin ang katungkulan sa ministeryong ito at pagka-apostol. Kita nyo? Na kinahulugan ni Judas upang si makaparoon sa kanyang sariling kalalagyan. At sila'y pinagpala, sila'y pinagsapalaran nila, at nagkapalad si Matias at siya'y ibinilang sa 12 apostol. Yun. Isipin nyo po hindi nawala yung tungkulin ng 12 apostol, sila Judas, ay sila Pedro. Nang magpatiwakal si Judas, pumili pa sila ng isa. At yung pinili nilang dalawa, yung nakasama nila sa ministeryo, ipinalangin nila sa Diyos na ipinasa Diyos nila ang kanilang gagawin pagsalabunutan kung alin ang ipapalit kay Judas. At si Matias nga ang pinalad bilang kapalit ni Judas na nagpatiwakal. So hindi maaaring ang mga apostol ni Jesus mabawasan po sila. Kaya kung meron pong mga pangunahing apostol ng Biblia, ay walang iba kundi si Jesus at ang kanyang mga sinugo. Kaya ibig sabihin po ng apostol ay sinugo or sugo. Purihin ng Panginoon. Kaya ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Yesus, nagsusugo siya
ng mga apostol niya. Upang itong mga apostol niyang ito, sila po yung magpatuloy sa ministeryo ng ating Panginoong Yesu-Kristo. Kaya tandaan niyo po, kung ano po yung sulat ng mga apostol ng Biblia, dapat paniwalahan po natin. Merong apostol sa mga Hudyo at merong mga apostol sa mga Hentil. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong patutuo sa amin na sa loob ng simbahan, ang aming kinikilalang pinakadakilang saserdote o ang apostol ay wala pong iba kundi ang iyong anak na si Jesus. Salamat po, Panginoon Diyos. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Salamat, kaibigan, kayong mga nanonood. Sana po meron kayong natutunan, ano? Kung meron kayong Biblia, pwede naman po kayo sumunod sa akin. Tandaan po natin, ang isang tunay na mananampalataya kay Jesus, ang kinikilala niyang pinakamataas, the high priest of his faith. Wala pong iba kundi si Jesus. Amen? God is good all the time. Sige po, hanggang dito na lamang. God bless us all. Bye-bye.